Umilaw ang sala namin bandang 2017 ng madaling araw. Alam ko ang eksaktong oras dahil nakatitig ako sa telepono ko. Nanginginig ang mga kamay. Nakaupo sa gilid ng aming kama sa dilim. Naghihintay ako, hindi natutulog, ni hindi nagkukunwaring tulog. Nakaupo lang doon, pinakikinggan ang katahimikan ng aming kondo sa Bonifacio Global City. Alam na ang katahimikang iyon ay malapit ng mabasag. At pagkatapos, nabasag nga. Bumukas ang pinto sa harap ng malakas, na para bang sinipa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong unit. Sapat na para mag-iwan ng marka sa pader na ipininta pa lang namin noong isang buwan. Ang asawa kong si Marco, napabalikwas mula sa kama na parang nakuryente. Binuksan niya ang ilaw sa pasilyo at sumigaw. Hindi isang sigaw ng gulat, kundi isang sigaw ng purong takot. Ang uri ng tunog na ginagawa ng isang lalaki kapag nakakita siya ng isang bagay na hindi dapat naroroon sa kanyang realidad. Ang kanyang ina, si Tita Elena, ay nakatayo sa aming foyer ng 2:00 ng umaga. Ang kanyang makeup, na laging perpekto, ay bahid-bahid na, sa kanyang pisngi, na parang pintura ng giyera. Nasa tabi niya ang kapatid ni Marco na si Sofia, at ang tiyahin nilang si Tita Lorna. 3 babae, isang misyon. Dumating sila para wasakin ako. Pero nagmamadali yata ako, para maintindihan kung paano napunta ang 3 babae sa aming tahanan. Sa gitna ng gabi, kailangan ninyong malaman kung paano naging ganito ang lahat. Kung paano ang isang marangyang binyag, sa ballroom ng Shangri-La, ay nauwi sa pinakamalalang pagsabog ng pamilya na nasaksihan ko. Kailangan ninyong makita ang bersyon ko noon. Ang bersyon na naniniwala pa, na posible ang kapayapaan. Ang bersyon na inakala na kung magsusumikap lang ako ng kaunti, ngingiti ng mas malawak, at magbibigay ng isa pang tseke, magiging maayos ang lahat. Diyos ko, napaka-inosente ko. Hayaan ninyo akong ibalik kayo 14 na buwan na ang nakalipas. Nagkakilala kami ni Marco sa isang medical architectural convention sa SMX. Isa siyang respetadong cardiologist sa ospital ng kanilang pamilya, ang De Silva Medical Center. Ako naman, isang arkitekto na may sariling maliit ngunit matagumpay na firm. Kinuha ako ng board ng ospital nila para idisenyo ang bagong cardiac wing. Pareho kaming 32. Parehong kalalabas lang sa mahahabang relasyon, parehong nagkukunwaring hindi kami nalulungkot. Pinatawa niya ako sa isang coffee break habang may keynote speaker. Tingnan mo yung tie niya, bulong niya, parang wallpaper ng lola ko. Halos mabulunan ako sa iniinom kong kape. Iyon na iyon. Iyon ang sandali. May kakaiba sa kanyang paraan ng pagpapatawa, sa init ng kanyang presensya, sa paraan ng pagtingin niya sa akin, na para bang ako ang pinaka-interesanteng tao sa isang silid na puno ng daan-daang propesyonal. Nag-date kami ng 10 buwan bago siya nag-propose. Alam ko, mabilis. Tinaasan ako ng kilay ng best friend kong si Bella. Maya, hindi mo pa nga nararanasan ang isang Pasko kasama ang pamilya niya, sabi niya habang tinutusok ang kanyang tapa, na parang may personal na galit siya rito. Mabait ang pamilya niya, sabi ko sa kanya. Medyo. Proper lang si Tita Elena, pero mukha namang mabuti ang intensyon. Tiningnan ako ni Bella na may halong awa. Proper. Ulit niya. Yan talaga ang term na gagamitin mo. Heto kasi ang tungkol kay Tita Elena De Silva. Sa maliliit na dosis, kaakit-akit siya. Yayakapin ka niya ng mahigpit, at tatawagin kang Hija, at dadalhan ka ng paborito niyang food for the gods. Nagpo-post siya ng mga religious quotes sa Facebook, tuwing umaga at aktibo sa kanilang parokya. Sa papel, isa siyang santa. Pero may mga lamat, maliliit na lamat, na mapapansin mo lang, kung talagang nagmamasid ka. Noong unang beses ko siyang nakilala, sa hapunan sa kanilang bahay sa isang exclusive village sa Alabang. Isang malaking bahay, na may hardin na parang laging nakapost sa isang magazine. Inabot ng halos 1 oras ang pagkukwento niya tungkol sa ex-girlfriend ni Marco, si Isabel. Napakabait ni Isabel, sabi ni Tita Elena, habang inaabot sa akin ang kare-kare nang hindi tumitingin sa mata ko. Galing din siya sa pamilya ng mga doktor. Naiintindihan niya ang pressure sa propesyon ni Marco. Alam mo na, may mga babae talagang ipinanganak para maging asawa ng doktor. Pinisil ni Marco ang hita ko sa ilalim ng mesa. Ma, andito po si Maya. Aha, alam ko, anak. Nagkukuwentuhan lang kami. Ngumiti sa akin si Tita Elena. Yung ngiting kitang-kita ang lahat ng kanyang ngipin. So, Maya, anong specialty ng firm mo? We focus on sustainable and modern structural designs. Tita,
Mostly commercial buildings and high-end residential projects. Buildings. So sanay ka sa mga numero at kontrata. Sinabi niya iyon sa paraang ang pagiging sanay sa numero ay isang depekto sa pagkatao. Si Marco, puso ang laging pinapairal. Ganyan kaming mga De Silva. We lead with our hearts, not with our calculators. Pinalampas ko iyon. Marami akong pinalampas. Nagpakasal kami sa isang magandang seremonya sa Caleruega Church sa Batangas. 80 na bisita, isang string quartet, mga bulaklak na ako mismo ang pumili. Perpekto. Si Tita Elena, nakaputi. Hindi off-white, hindi beige, puti. Isang floor-length na puting terno. Halos malaglag ang panga ni Bella. Nakaputi siya sa kasal mo. Bulong ni Bella sa banyo, habang inaayos ko ang aking belo. Beige yan, sabi ko, kahit hindi naman. Maya, mas maputi pa yung damit niya sa gown mo. Hindi ko hahayaang sirain nito ang araw ko. At hindi ko nga hinayaan. Sumayaw ako kasama si Marco, sa ilalim ng mga Capiz lanterns, at nagkunwaring hindi ko nakikita si Tita Elena na umiiyak habang kami nagsasayaw. Hindi luha ng kaligayahan, kundi luha ng isang taong pakiramdam, ay may nawawala sa kanya. Pumanaw ang ama ni Marco, si Dr. Ricardo De Silva, 8 taon na ang nakalilipas, at tunay kong pinaniwalaan na ang mga luha ni Tita Elena ay dahil sa pangungulila sa kanya, sa panonood sa kanyang anak, na nagsisimula ng bagong yugto, nang wala ang kanyang ama. Siguro, kalahati noon ay totoo. Pagkatapos ng kasal, tumira kami ni Marco sa isang 2-bedroom condo unit sa BGC. Maganda, malapit sa lahat, at may sarili akong home office. Pinaghahati-hatian namin ang amortization. Mas malaki ng kaunti ang kita ko kay Marco, dahil sa mga international projects ng firm ko. Pero hindi namin ginawang issue iyon. May joint account kami para sa mga gastusin sa bahay. At may sari-sarili kaming personal na account. Isang team kami. Maganda ang buhay. Sobrang ganda. Yung tipo ng ganda na kinakabahan ka. Kasi hinihintay mo kung kailan babagsak ang lahat. Tuwing Sabado ng umaga, nagluluto kami ng almusal habang nanonood ng Netflix. Tuwing Miyerkules ng gabi, sinusubukan namin ang mga bagong restaurant. Mayroon kaming regular na Sunday video call sa mga magulang ko sa Cebu. At tuwing ikalawang linggo, nagmamaneho kami papuntang Alabang para sa family lunch. Sa mga linggong hapunan na iyon, doon ko dapat nakita ang paparating na unos. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Napakaliit na parabang nababaliw ako sa pagpansin dito. Lulutuin ni Tita Elena ang paborito ni Marco at makakalimutan niyang tanungin kung mayroon akong allergies. Nang sabihin kong allergic ako sa hipon, naghain siya ng sinigang na hipon ng 3 sunod-sunod na linggo. Noong minsan akong nagdala ng sarili kong pagkain, isang vegan pasta, tiningnan niya ito na parang naglagay ako ng patay na daga sa kanyang mesa. Ano yan? Tanong ni Sofia, ang nakababatang kapatid ni Marco, na 28 anyos, nakatira pa rin sa poder ni Tita Elena, at ang trabaho ay maging isang influencer. May ngiti siyang katulad ng sa kanyang ina, puro ngipin, walang init. Vegan pasta, sabi ko. Kumakain kami ng totoong pagkain sa bahay na to, sabi ni Tita Elena. At tumawa na parang iyon ang pinaka-nakakatawang bagay na narinig niya. Tumawa rin si Marco. Isang maikli, hindi komportableng tawa. Yung tawa na pinipili mo ang kapayapaan, kaysa sa prinsipyo. Kinain ko ang vegan pasta ko ng tahimik. Pero heto ang detalye na mahalaga. Ang detalye na hindi ko lubos na naunawaan hanggang sa huli. Sa bawat linggong hapunan, sa isang punto ng usapan, babanggitin ni Tita Elena ang tungkol sa legacy ng kanilang pamilya. Hindi direkta. Hindi direkta. Magkukuwento siya tungkol sa De Silva Foundation, ang charity arm ng kanilang ospital. Uupo siya at sasabihing may medical mission silang pinaplano para sa kanilang probinsya sa Batangas. O kaya'y babanggitin niya na kailangan ng bagong X-ray machine para sa libreng klinika nila. At sa bawat pagkakataon, titingin si Marco sa akin. Isang sulyap lang. At pagkatapos ay sasabihin, kami na ni Maya ang bahala dyan. Ma, ang una ay 150,000 pesos para sa gamot para sa medical mission. Sige, ang pangalawa, 200,000 pesos para sa down payment ng bagong X-ray machine. Okay, ang pangatlo, P300,000 pesos para sa scholarship fund ni Sofia, na gustong mag-aral ng fashion design sa Paris,
para sa future ng family image. Tinaasan ko ng kilay iyon, pero wala akong sinabi. Sunod-sunod na, 250,000 pesos para sa renobasyon ng lumang kapilya sa kanilang probinsya. 180,000 pesos para tulungan ang pinsan nilang nalugi sa negosyo. 400,000 pesos para sa isang fundraising gala na sila rin ang nag-organisa. Sa unang 8 buwan ng aming pagsasama, nakapagbigay kami ng mahigit 1.5 million sa De Silva Foundation at sa iba't ibang proyekto ni Tita Elena. Sa wakas, nagsalita ako isang Martes ng gabi. Nanonood si Marco ng TV at ako'y nakaupo sa tabi niya. Bukas ang laptop ko sa spreadsheet ng aming joint account. Babe, pwede ba tayong mag-usap tungkol sa mga donasyon natin sa foundation? Hindi niya inalis ang tingin sa TV. Anong meron doon? Umabot na tayo ng mahigit 1.5 million sa loob ng 8 buwan. May sarili tayong mga bayarin. Pinag-usapan natin na mag-iipon tayo para sa lote sa Nuvali para sa future house natin. Tumingin sa akin si Marco, na may ekspresyong hindi ko pa nakikita dati. Hindi galit, pero mas malamig. Pagkadismaya. Legacy ng pamilya ko yon, Maya. Itinayo yan ng lolo ko. Tinuloy ng daddy. Anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ko. Hindi ko sinasabing pabayaan mo, Marco. Pero may sariling pondo ang foundation. Ang ospital ay kumikita. At si Sofia, nakatira doon ng libre. Bakit hindi siya mag-ambag? Naghahanap pa si Sofia ng sarili niya. Hindi lahat kasing swerte mo na may sariling firm sa edad na yan. Nasaktan ako doon. Tinulungan ako ng mga magulang ko sa pag-aaral, oo. Pero nagtrabaho rin ako sa 2 architectural firm, habang nag-aaral at nag-ipon para sa sarili kong kumpanya. Bubuksan ko na sana ang bibig ko para sabihin iyon. Pero bumalik na si Marco sa panunood. Pamilya ko yon, Maya. Sabi niya ulit, mas mahina. Tapos ang usapan. Tumingin ako sa kisame. Nang matagal noong gabing iyon, pinakikinggan ang kanyang paghinga. Sinabi ko sa sarili ko, na pagsubok lang ito. Lahat ng mag-asawa ay dumadaan dito. Malalagpasan din namin. Pagkatapos, nabuntis si Sofia. At doon ko napagtanto, na wala kaming nilalampasan. Papunta kami, sa isang bangin. Si Sofia ang tumawag sa akin. Hindi si Marco. Hindi si Tita Elena. Isang Miyerkules ng hapon, habang nasa gitna ako ng isang client presentation. Ate Maya, we need to talk about the baby's binyag. Sabi niya, walang anumang pagbati. Okay, congratulations ulit. Kailan ba? Sa November 18. Gagawin natin sa Grand Ballroom ng Shangri-La. It has to be special. First Apo, di ba? Alam ko ang lugar na iyon. Ang isa sa pinakamahal na venue sa Maynila. Ilang tao ang imbitado? Tanong ko. Mga 300. Halos mabitawan ko ang telepono ko. 300 na tao sa Shangri-La. Sofia. Yan ay. Gumawa ako ng mabilis na kalkulasyon sa isip ko. Catering, venue, stylist, giveaways. Aabutin niya ng milyon. Nagkaroon ng katahimikan. Tapos sinabi ni Sofia sa boses na kaswal na nagpatindig ng balahibo ko. Yeah, kaya naisip namin na kayo ni Kuya Marco ang magiging main sponsors. Kayo na ang sasagot sa lahat. Napahawak ako sa gilid ng mesa ko. Napatingin ang assistant ko. Pinilit kong panatilihing kalmado ang boses ko. Naisip ninyo na kami ang sasagot. Well, you guys make good money. At si Mommy, she does so much for everyone. It's the least we could do. Well, the least times you times could do. The least I could do. Inulit ko ang pariralang iyon sa isip ko ng 3 beses. Sa bawat ulit, tumataas ang temperatura sa dibdib ko. Naisip ko ang 1.5 million na naibigay na. Naisip ko ang aming savings account, na dapat sana ay para sa aming bahay. Naisip ko ang sinabi ni Marco, tapos ang usapan, habang nakatalikod sa akin sa dilim. Kakausapin ko si Marco, sabi ko, at ibinaba ang telepono bago pa siya makasagot. Nangyari ang pag-uusap na iyon, noong Miyerkules. 17 araw na lang bago ang binyag, at wala akong kamalay-malay, na ang 17 araw na iyon, ay wawasak sa lahat ng akala kong alam ko, tungkol sa aking asawa, sa aking kasal, at sa babaeng nagpalaki sa kanya. Ang alam ko lang, habang nakaupo sa aking opisina na kumakabog ang puso, ay isang bagay, mayroong napakalaking mali. Noong gabing iyon, hindi ko binanggit kay Marco. Kailangan ko munang mag-isip. Kailangan kong gawin ang pinakamagaling kong gawin. Pag-aralan ng mga numero, ilatag ang mga katotohanan, bumuo ng isang argumento na hindi maaaring isantabi ng pamilya ko yon.
Kaya't ginugol ko ang natitirang linggo sa pag-compile ng bawat transaksyon, bawat bank transfer, bawat seke na isinulat namin para sa De Silva Foundation o kay Tita Elena at Sofia. Gumawa ako ng isang detalyadong project cost analysis. Mga petsa, halaga, description. 1,542,800, ang numerong iyon, ay nakatitig sa akin mula sa screen na parang isang akusasyon. Hindi kay Tita Elena, kundi sa akin. Sa aking katahimikan. Sa bawat pagkakataon, nakinagat ko ang aking dila at sinabi sa sarili ko na pamilya lang na nagtutulungan. Halos 1.6 milyon sa 8 buwan. At ang aming house fund ay may eksaktong 50,000 pesos na lang. Dapat ay may 2 milyon na kami ngayon. Iyon ang plano. Nag-antay ako hanggang Sabado ng umaga. Netflix at almusal. Isang ritual. Maganda ang mood ni Marco. May bago siyang medical equipment na dumating sa ospital. At masaya siya. Mahal ko ang bersyon na iyon niya. Gusto kong protektahan ang bersyon na iyon. Pero kailangan ko ring protektahan kami. Hey, pwede ba tayong mag-usap tungkol sa binyag ng pamangkin mo? Ginawa kong magaan ang boses ko. Kaswal. Hindi tumingin si Marco mula sa kanyang pagkain. Oo, nabanggit ni Sofia. Sa Shangri-La, di ba? Sounds grand. It does. Pero sabi niya 300 na tao at tayo daw ang sasagot sa lahat. Tumigil siya sa pagsubo. Okay, Marco, aabutin yan ng at least P2 milyon. Minimum. First apo, Maya. It needs to be memorable. Naiintindihan ko yan, pero tingnan mo. Iniharap ko ang laptop ko sa kanya sa dining table para makita niya ang financial analysis. Ito lahat ng na-donate natin mula noong kasal. Halos 1.6 milyon. At halos wala nang laman ang savings natin para sa bahay. Nagkaroon tayo ng plano, di ba? Sa wakas, tiningnan niya ang screen. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang mga mata sa mga hilera. Ang medical mission. Ang x-ray machine. Ang scholarship ni Sofia. Ang kapilya. Sumikip ang kanyang panga. Sapat lang para mapansin ko. At sa isang maganda, puno ng pag-asang sandali, inakala kong sasang-ayon siya sa akin. Akala ko makikita niya ang mga numero at sasabihing, tama ka, sobra na to, kakausapin ko sila. Sa halip, sinabi niya, gumawa ka ng spreadsheet tungkol sa pamilya ko. Bumagsak ang sikmura ko. Gumawa ako ng analysis ng finances natin. Hindi. Tinrack mo bawat sentimo na ginastos natin sa pamilya ko, na para bang isa silang business expense sa isa sa mga proyekto mo. Tumingin siya sa akin. At ang kanyang mga balikat ay nanigas. That's cold, Maya. Masyadong malamig. Hindi yan malamig. Yan ay katotohanan. Hindi natin kayang bayaran ang binyag na to. Kakayanin natin. Saan kukunin? Sa credit cards. Kakabayad lang natin ng utang mo sa med school. Nag-usap tayo. Walang bagong utang. Then gagamitin natin ang savings. Walang savings, Marco. Yun nga ang sinasabi ko sa'yo. Ang almusal ay lumamig sa aming mga plato. At walang sinuman sa amin ang gumalaw. Hahanap ako ng paraan. Sabi niya sa wakas. Walang emosyon ang boses. Kakausapin ko si Sofia. Baka pwede kaming maghati ng mga kapatid ko. Salamat. Yun lang naman. Pero ayoko nang makita ulit yung analysis mo. Ever. Hindi niya kinausap si Sofia. Alam ko dahil 4 na araw pagkatapos, noong sumunod na Miyerkules, si Sofia ang direktang nag-text sa akin. Hindi kay Marco, sa akin. Ate Maya. So nakausap ko na, yung events manager sa Shangri-La. They need a credit card to hold the ballroom. Pwede mo ba silang tawagan today? Hanapin mo si Miss Jean. Tinitigan ko ang text na iyon ng 1 buong minuto. Tumawag ako kay Marco sa ospital. Sinagot niya sa ika-4 na ring. Nakausap mo na ba si Sofia tungkol sa hatian sa gastos? Katahimikan. Tapos, naging busy ako, Maya. Gagawin ko. Nag-text siya sa akin ngayon. Hinihingi ang credit card ko para sa reservation. Pwede bang ikaw na muna ang bahala? Kakausapin ko siya ngayong weekend. Marco, nasa gitna ako ng isang. Pag-usapan natin mamayang gabi. Hindi namin pinag-usapan noong gabing iyon. Hindi rin namin pinag-usapan kinabukasan. Ang nangyari ay mas malala. Huwebes ng gabi, si Tita Elena ang tumawag. Hindi sa telepono ni Marco, sa akin. Hindi niya ako kailanman tinatawagan. Ang tunog ng pangalan niya sa screen ko ay nagpabilis ng pulso ko. Hello po, tita. Maya, Hija.
Ang kanyang boses ay parang pulot sa ibabaw ng basag na salamin. Gusto ko lang magpasalamat ng marami sa pag-aasikaso mo sa binyag. Sinabi sa akin ni Sofia na ikaw na ang bahala sa lahat. You are just the most generous daughter-in-law. Napaupo ako sa gilid ng sofa dahil nang hina ang tuhod ko. Tita, I think mayroon pong misunderstanding. Nasabi ko na sa lahat ng mga kaibigan ko. Sa mga kumare ko. 300 na bisita. Sa grand ballroom. At ang aking napakabuting manugang ang mag-aasikaso sa lahat. Darating si Father Ben. At ang mga Alcantara. At ang buong ladies circle ko. Lahat ay sobrang excited. Nasabi na niya sa mga tao. 300 na tao ang naniniwalang ako ang host ng party na ito. Kung aatras ako ngayon, hindi lang ako tatanggi kay Tita Elena. Mapapahiya ko siya sa harap ng kanyang pari, mga kaibigan, at buong social circle niya. At alam niya iyon. Siguradong sigurado siyang alam niya iyon. Tita, kami po ni Marco ay hindi pa. Oh, Hija, don't worry about the details. Magaling ka naman sa mga ganyan. Alam kong gagawin mong perpekto. Sige na, aalis pa kami ni Sofia para mamili ng isusuot ko. Love you. Bye. Ibinaba niya ang telepono, bago pa ako makatapos ng isang pangungusap. Naupo ako sa sofa ng 10 minuto. Ang telepono sa aking kandungan, nakatitig sa sahig. Naramdaman ko noon. Ang bitag. Unti-unti itong nagsasara sa paligid ko sa loob ng maraming buwan. Marahil mula pa sa simula. At ako'y masyadong abala sa pagiging mabuting asawa. Ang mapagbigay na manugang. Ang babaeng nagpapanatili ng kapayapaan para makita ito. Hindi kailangan ni Tita Elena ng pahintulot ko. Kailangan lang niyang lumikha ng isang sitwasyon kung saan ang pag-ayaw ay mas malaki ang magiging kapalit kaysa sa pag-oo. Pag-uwi ni Marco, nakaupo ako sa dining table na bukas ang laptop. Hindi na ang financial analysis. Ang aming joint account balance, 212,450 fission. Ang aming credit card, 500,000 available limit. Ang aming house fund, 50,000. Tumawag ang nanay mo, sabi ko. Walang init, walang paligoy. Sinabi niya sa 300 na tao na ako ang magbabayad para sa binyag. Inilapag ni Marco ang kanyang mga susi. Hindi siya mukhang nagulat. Iyon ang pumatay sa akin. Hindi siya mukhang nagulat. Alam mo, bulong ko. Nabanggit niya na tatawagan ka niya. At hindi mo ako binalaan. Hindi mo sinabi sa kanya na hindi pa tayo pumapayag. Kakausapin ko sana siya. Kailan, Marco? 9 na araw na lang bago ang binyag. Nasabi na niya sa pari nila. Nasabi na niya sa buong alabang. Kinuskus niya ang kanyang mukha. Look, maybe pwede nating i-charge sa credit card at bayaran na lang paunti-unti. Sinabi nating wala ng utang. Yun ang usapan natin. Isang binyag lang yan. Pumilyon niya na wala tayo. Para sa isang pamilyang hindi man lang nagpakita ng isang tunay na kabaitan sa akin mula noong araw na nagkakilala tayo. Ang mga salita ay lumabas na mas malakas kaysa sa aking intensyon. Umalingaw-ngaw ito sa aming kusina. Nagbago ang mukha ni Marco. Nanay ko yang, sinasabihan mo. Alam na alam ko kung sino ang sinasabihan ko. Tinanggap ka niya sa pamilyang ito. Nagsuot siya ng puti sa kasal natin, Marco. Tumama iyon. Nakita kong tumama. Isang kislot. Bahagya lang, pero nandoon. Hindi niya kailanman binanggit ang tungkol sa damit na iyon. Hindi sa araw ng kasal. Hindi sa anumang usapan mula noon. Wala lang yun. Nagkataon lang. Nagsuot siya ng puting terno sa kasal ng anak niya at umiyak sa first dance natin. Kinukumpara niya ako kay Isabel sa bawat pagkakataon. At ngayon, ibinoboluntaryo niya ang wallet ko para sa isang 2 milyong party nang hindi ako tinatanong. Tahimik si Marco ng matagal. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay mababa at kakaiba. Ginawa lang sana yan ni Daddy. Hindi siya nagdalawang isip na alagaan ang pamilya niya. Para akong sinampal. Hindi ako ang ama mo, at hindi ka asawa ng nanay mo. Kinuha niya ang kanyang mga susi at lumabas. Ang pinto sa harap ay nagsara, hindi ibinagsak. Nagsara. At narinig ko ang pag-andar ng kanyang sasakyan. Hindi siya umuwi hanggang hating gabi. Natulog siya sa sofa noong gabing iyon. At kinabukasan, umarte siyang parang walang nangyari. Tinawagan ko si Bella sa tanghalian. Ikinuwento ko lahat. Ang financial analysis, ang tawag ni Tita Elena, ang pag-walk out ni Marco. Nakinig siya ng hindi sumasabad, na para kay Bella ay nangangahulugang seryoso ito. Maya,
May itatanong ako sa'yo, at kailangan mong pakinggan ng mabuti, sabi niya. Naisip mo ba, na hindi ito tungkol sa binyag? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang binyag ang pagsubok. Sinusubukan ni Tita Elena kung sino ang may kontrol kay Marco. Siya o ikaw. At sa ngayon, nananalo siya. Idinikit ko ang noo ko sa manibela. Nakaupo ako sa kotse ko sa parking lot ng opisina. So, anong gagawin ko? Magpasya ka kung ano ang handa kang isakripisyo. Inisip ko iyon sa buong araw. At noong gabing iyon, nagdesisyon ako. Tinawagan ko ang Shangri-La at kinausap si Miss Jean. Ibinigay ko ang credit card ko para i-hold ang reservation. Sinabi ko sa sarili ko na ito na ang huli. Isang huling gawa ng pagpapakumbaba. At pagkatapos ay magkakaroon kami ni Marco ng isang totoong usapan kasama ang isang marriage counselor kung kinakailangan tungkol sa mga hangganan. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa ginawa ni Tita Elena sa aking pagpayag. 6 na araw bago ang binyag. Tumawag ulit si Sofia. Ate Maya, so gusto ni Mommy ng 7th-tier cake mula sa sikat na pastry chef. ₱200,000 peso. Yon. At gusto niya ng sikat na photographer. ₱350,000 for the whole day. At may pinapagawa siyang custom-made gown para sa kanya, at sa akin. Ikaw na rin daw bahala doon. Napapikit ako. Sofia, sinagot ko na ang venue at catering para sa 300 na tao. Right. Pero hiwalay ang cake at photographer. At yung gowns. First apo, Ate Maya. Minsan lang to. Gusto kong sumigaw. Sa halip, sinabi ko, kakausapin ko si Marco. Pero alam ko na kung paano tatakbo ang usapang iyon. At alam ko na kung ano ang gagawin ko tungkol dito. Hindi ko lang alam kung ano na ang ikinakasa ni Tita Elena sa likod ko. Ang pag-uusap na naganap sa pagitan nila ni Marco. 3 araw na ang nakalipas. Ang usapang hindi niya kailanman sinabi sa akin. Ang usapang matutuklasan ko lang. Habang nakatayo ako sa powder room ng Shangri-La sa November 18, naririnig ang mga salita sa kabilang pader na nagpayelo sa aking dugo. Ang mga araw sa pagitan ng tawag na iyon ni Sofia at ng mismong binyag ay lumipas sa isang ulap ng tahimik na takot. In-order ko ang cake. ₱200,000 pesos. Binook ko ang photographer. ₱350,000. Binayaran ko ang mga gown. ₱150,000 pesos. Tinawagan ko si Miss Jean at kinumpirma ang lahat. Ang kabuuang estimate na ibinigay niya ay aabot sa 2.5 milyon. I-charge ko lahat sa credit card. Hindi nagtanong si Marco tungkol dito, ni minsan. Umuwi siya gabi-gabi, humahalik sa noo ko, kumakain ng hapunan, nanonood ng TV, natutulog. Nabubuhay kami sa iisang bahay, na parang 2 estranghero, na naghihintay sa isang waiting room. Noong November 18, araw ng binyag, gumugol ako ng 3 oras sa pag-aayos. Nagsuot ako ng isang simpleng pero eleganteng teal dress. Nag-ayos ako ng buhok. Isinuot ko ang pearl earrings na bigay ng lola ko. Tumingin ako sa salamin, at naisip ko, gagastos ka ng mahigit 2 milyon para lang laitin sa isang magarang hotel. Pero pumunta ako. Dahil naniniwala pa rin ako, Diyos ko tulungan mo ako, na kung gagawin ko ang huling bagay na ito, makakabili ako ng sapat na goodwill para magkaroon ng usapan tungkol sa mga hangganan pagkatapos. Na makikita ni Tita Elena ang aking sakripisyo, at lalambot. Na makikita ni Marco ang aking sakripisyo, at magigising. Dumating kami sa Shangri-La ng 11:45 a.m. Maganda ang ballroom, mga chandelier, mga bulaklak, isang buong orkestra. Nandoon na si Tita Elena, ang reyna sa kanyang trono, nakasuot ng isang marangyang gown, nakikipagtawanan kay Father Ben at sa mga politiko. Nang makita niya ako, ibinuka niya ang kanyang mga braso. Ayan na siya, ang aking magandang manugang, ang nag-iisang dahilan kung bakit posible ang lahat ng ito. Niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong sa aking tainga na ako lang ang makakarinig. Subukan mong ngumiti mamaya, Hija. Lagi kang mukhang seryoso. Ngumiti ako. Siyempre, ngumiti ako. Dumating ang mga bisita, 300 na tao, mga business partners ng mga De Silva, mga doktor, mga sosyalera, mga kamag-anak na hindi ko pa nakikilala. Si Sofia ay dumating na parang isang artista sa isang pelikula. Si Marco ay nakipagkamay, yumakap sa mga kamag-anak, at ginampanan ang kanyang papel bilang ang ginintuang anak.
Pagkatapos ng seremonya sa simbahan, nagsimula ang reception. Masasarap na pagkain, alak, musika. Nagbigay si Tita Elena ng isang talumpati tungkol sa pagiging blessed, tungkol sa pamilya, tungkol sa legacy na kailangang ipagpatuloy. Tumingin siya ng diretso sa akin, nang sabihin niya ang huling bahagi. Bandang 2:30 p.m. Nagpaalam ako para pumunta sa banyo. Kailangan ko ng 2 minuto lang para huminga. Ang powder room ay nasa isang pasilyo malapit sa kusina. Malaki at marangya. Pumasok ako, nilak ang pinto, at sumandal sa pader. Sumasakit ang mukha ko sa kapipilit ng ngumiti, at pagkatapos ay may narinig akong mga boses. Nasa kabilang pader lang, sa isang maliit na lounge area. 2 babae ang nag-uusap, at agad kong nakilala ang kanilang mga boses, Tita Elena at Sofia. Tahimik si Ate Maya buong araw, sabi ni Sofia. Sa tingin mo galit siya. Hayaan mo siyang magalit, kaya naman niyang bayaran. Ang boses ni Tita Elena ay matalas. Wala na ang pulot na ginagamit niya sa publiko. Ma, paano kung malaman niya yung sinabi mo kay kuya? Huminto ang kamay ko sa door handle. Hindi niya malalaman, sabi ni Tita Elena. At kahit malaman niya, anong gagawin niya? Pumayag na si Marco. Tinawagan na niya si Attorney Diaz noong Martes. Attorney, ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Gagawin niya talaga. Halos masaya ang tono ni Sofia. Isasama niya ang firm ni Maya sa bubuuin nating De Silva Family Corporation. Ideya ko yon. Kung tatanggi siyang pumirma, malalaman ni Marco kung anong klaseng tao talaga siya. At kung pipirma siya, well, protektado na tayo. Protektado mula saan? Mula sa kanya, Sofia. Mula sa isang babaeng gumagawa ng spreadsheet para sa bawat sentimong ginagastos niya para sa sarili niyang pamilya. Sa tingin mo normal yon? Pag-ibig ba yon? Ang boses ni Tita Elena ay puno ng paghamak. Sinabi ko kay Marco, kung ganyan siya sa pera ngayon, paano na lang kapag naghiwalay sila? Kukunin niya lahat. Ang bahay, ang investments niya, lahat. Kaya't ang korporasyon ang maghihiwalay sa mga asset. Ang sa kanya, mananatiling sa kanya. Ang sa atin, sa atin. Pero, ma, yung pera mula sa mga donasyon niya, yung sa foundation, kailangan natin yon para bayaran ang mga utang mo sa mga supplier ng online business mo. Mahigit 3 milyon din yon, Sofia. Kung hindi natin mababayaran yon, masisira ang pangalan natin. Ang clinic, sa Batangas, ang palusot natin. At kapag napasok na ang firm niya sa korporasyon, makakakuha na tayo ng loan gamit ang kumpanya niya bilang collateral. Maiintindihan din niya ni Maya. Para naman to sa pamilya. Huminto ako sa paghinga. Ang De Silva Foundation. Ang medical mission, ang X-ray machine, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang paraan para takpan ang mga utang at pagkakamali ni Sofia. Ang galing mo, ma. Paano kung magalit si Ate Maya? Gagawin ni Maya ang laging niyang ginagawa, sabi ni Tita Elena, at tumawa sila. Ngingiti at pipirma ng tseke. Nawala ang kanilang mga boses habang pabalik sila sa ballroom. Nanatili ako sa banyong iyon, nanginginig ng husto na hindi ko mabuksan ang pinto. Nanlabo ang paningin ko. Hindi luha, mas malala. Isang uri ng tunnel vision, na para bang ang mundo ay bumabagsak sa isang punto. Pinaplano na niya ito. Hindi lang ang binyag, hindi lang ang pera. Pinaplano ni Tita Elena ang aking pag-iisa, ang pagbali sa akin laban sa aking asawa, ang pagbabago ng aking pagiging responsable sa pananalapi bilang kasakiman. Ang binyag ay hindi isang selebrasyon. Ito ay isang victory lap. At si Marco, ang aking asawa, ang lalaking nagpatawa sa akin sa isang convention, ay tumawag sa isang abogado sa likod ko, sa payo ng kanyang ina, para kunin ang kumpanyang pinaghirapan ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa banyo. 5 minuto, 15. Sapat na para mapansin ang aking pagkawala. Narinig ko ang boses ni Tita Elena, mula sa ballroom. Malakas, sapat para marinig ng lahat ng 300 na bisita. Malakas para marinig sa pasilyo. Where is your wife, Marco? Ang ninang. Sino ang magbibigay ng speech para sa regalo sa apo ko? Tawanan. Narinig ko ang mahinang sagot ni Marco. Pagkatapos, mga yabag na papalapit, isang katok sa pinto. Maya, okay ka lang. Binuksan ko ang pinto. Siguro may nakita siya sa mukha ko, dahil napaatras siya. Anong problema? Narinig ko ang nanay mo. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado.
nakakatakot na kalmado. Sa lounge, kausap si Sofia, tungkol sa De Silva Family Corporation. Tungkol sa abogado, na tinawagan mo noong Martes. Nawala ang kulay sa mukha ni Marco. Literal na nawala. Maya, let me explain. Tinawagan mo ba si Attorney Diaz? Hindi yan tulad ng iniisip mo. My mom suggested. Oo o hindi. Tumango ako ng isang beses. Pagkatapos ay nilampasan ko siya. Naglakad sa pasilyo, dumaan sa harap ng naguguluhang mga bisita. Kinuha ang mikropono mula sa kamay ng MC na naghahanda para sa susunod na bahagi ng programa. Ang buong ballroom ay tumahimik. Lahat ng mata ay nasa akin. Tumingin ako kay Tita Elena, na nakaupo sa presidential table. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang nawawala. Magandang hapon po sa lahat. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at malinaw sa sound system. Ako po si Maya, asawa ni Dr. Marco De Silva. Bilang isa sa mga pangunahing sponsor ng kaganapang ito, gusto ko lang pong personal na magpasalamat sa lahat ng dumalo. Nagpalakpakan ng mga tao. Nakita ko si Marco na tumatakbo palapit sa stage, pero pinigilan siya ng isang security guard. Sa loob ng 8 buwan ng aming pagsasama, ang aking asawa, at ako ay nagkaroon ng pribilehiyong sumuporta sa legacy ng pamilyang De Silva. Nag-donate po kami ng 1,542,805 sa De Silva Foundation para sa iba't ibang proyekto. Tumingin ako ng diretso kay Tita Elena. Isang medical mission sa Batangas, isang bagong X-ray machine, at ang pinakamahalaga, ang pagpapatayo ng isang bagong libreng klinika sa kanilang probinsya. Nakita ko ang gulat sa mukha ng mga bisita. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan. Ngayong hapon, narinig ko po mula mismo kay Tita Elena na ang perang ito ay hindi napunta sa anumang klinika. Sa halip, ginamit ito para bayaran ang mga personal na utang na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyon. At narinig ko rin na may plano silang kunin ang aking architectural firm, ang kumpanyang ako mismo ang nagtayo, para isama sa isang family corporation upang gamitin itong collateral para sa mas malaking utang. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Ang mukha ni Tita Elena ay namutla. Si Sofia ay napahagulgol. Ang party na ito, pagpapatuloy ko, na nagkakahalaga ng 2.5 milyon na kinuha mula sa aking credit card, ay hindi isang selebrasyon ng bagong buhay. Isa itong palabas, isang kasinungalingan, na binayaran ng aking tiwala at ng aking pera. Ibinaba ko ang mikropono sa mesa. Ang bill po para sa event na ito ay nasa pangalan ko. Pero ipinapasa ko na po ang karangalan ng pagbabayad sa pamilyang De Silva. Congratulations sa bagong apo. Naglakad ako palabas ng ballroom. Walang pumigil sa akin. Walang nagsalita. Narinig ko ang pagsisimula ng kaguluhan habang papalayo ako. Hindi ako lumingon. Kinuha ko ang kotse ko mula sa valet at nagmaneho. Hindi pa uwi. Hindi ako pwedeng umuwi. Ang tahanan ay ang kondo na gusto nilang kunin. Ang tahanan ay ang kama, kung saan natutulog si Marco, na nakatalikod sa akin. Ang tahanan ay isang bitag. Nagmaneho ako papunta sa apartment ni Bella sa Makati. 3:45 p.m. Binuksan niya ang pinto na nakapantulog. Tiningnan ang mukha ko, at hinila ako papasok ng walang salita. Umupo ako sa kanyang sofa, at ikinuwento lahat. Ang narinig na usapan, ang abogado, ang korporasyon, ang kasinungalingan tungkol sa foundation. Nakinig si Bella, na halos magkadikit na ang mga ngipin sa galit. Nang matapos ako, 3 salita ang sinabi niya. Tawagan mo si Attorney Ferrer. Sino yon? Corporate and annulment lawyer. Pinakamagaling sa bansa. Pinsan ko ang gumamit sa kanya, nang subukan ng ex niyang itago ang mga asset. Hindi natatalo si Attorney Ferrer. Bella, hindi ko alam kung... Maya. Hinawakan ni Bella ang 2 kong kamay. Inutusan ng babaeng. Yun ang asawa mo na kumuha ng abogado laban sa'yo. Gusto niyang kunin ang kumpanya mo. Ipinahiya ka niya sa harap ng 300 na tao. At ang asawa mo, hinayaan niyang mangyari lahat. Hindi na ito kasal, Maya. Isa na itong giyera. Ang telepono ko ay walang tigil sa pag-vibrate. Si Marco, si Tita Elena, si Sofia, si Marco ulit. Itinago ko ito sa ilalim ng unan. Kailangan kong mag-isip, sabi ko. Kailangan mong kumilos, sabi ni Bella. Ang pag-iisip ang nagdala sa'yo dito. Tama siya. Ang pag-iisip, pag-aanalisa, pag-accommodate, paggawa ng financial analysis, pagpapanatili ng kapayapaan, ang eksaktong nagdala sa akin dito.
Ang bawat rasyonal, maingat, at sinusukat na tugon ko ay ginamit na sandata laban sa akin. 5:00 ng hapon. Kinuha ko ang telepono ko at tinext si Marco ng isang pangungusap. Huwag na huwag mong papasukin ang nanay mo sa kondo natin ngayong gabi. Kailangan ko ng espasyo. 5:30. Tinawagan ko si Miss Jean sa Shangri-La. Sinabi ko sa kanya na hindi ko babayaran ang bill. Sinabi ko sa kanya na ang host ng party ay si Tita Elena de Silva at ang bill ay dapat ipresenta sa kanilang pamilya. 6:00 ng gabi. Binuksan ko ang laptop ko sa dining table ni Bella at sinimulang i-download ang bawat financial document na maa-access ko. Ang aming joint bank statements, ang mga transfer slips sa De Silva Foundation, ang mga credit card statements na nagpapakita ng 2.5 milyon na gastos para sa binyag, ang mga blueprints at kontrata ng aking firm. 7:00, binigyan ako ni Bella ng isang baso ng wine at isang post-it na may numero ng telepono. Attorney Ferrer, tawagan mo siya bukas ng umaga. 11:00 ng gabi. Umuwi ako. Madilim ang kondo. Nasa driveway ang sasakyan ni Marco. Pumasok ako, nilock ang pinto, at umupo sa gilid ng aming kama sa dilim. Hindi ko binuksan ang ilaw. Hindi ako nagpalit ng damit. Umupo lang ako doon, hawak ang telepono, pinapanood ang mga minuto na lumipas. Tulog si Marco, o nagkukunwaring tulog. Bandang 1:45 ng madaling araw. Umilaw ang telepono ko. Isang text mula kay Sofia. Tapos ka na. Papunta na si Mommy dyan. Maghanda ka ng paliwanag. Binasa ko ito ng 2 beses. Pagkatapos ay inilagay ko ang telepono ko sa nightstand at naghintay. Bandang 2:57 ng madaling araw. Bumukas ang pinto sa harap ng malakas. Ang sigaw ni Marco, hindi iyon takot sa isang magnanakaw. Iyon ay takot na mahuli sa pagitan ng dalawang mundong. Sa wakas ay nagbanggaan sa kanyang foyer. Hindi ako gumalaw mula sa kama. Nakaupo ako doon sa aking teal dress, suot pa rin ng mga perlas, at nakinig. Ma, paano kayo nakapasok? Nabasag ang boses ni Marco sa huling salita. May susi si Sofia, sabi ni Tita Elena, na parang iyon ang pinakamakatwirang bagay sa mundo. Binigyan mo si Sofia ng susi ng bahay ko. Tumawag ako mula sa kwarto. Ang boses ko ay matatag. Nagkaroon ako ng 4 na oras sa dilim para ubusin ang bawat emosyon. Galit, pighati, kahihiyan. At ang natira ay isang bagay na mas matigas. Lumabas ako ng kwarto. Nakatayo si Tita Elena sa foyer. Ang makeup ay kumalat na, humihingal. Nasa likod niya si Sofia, nakakrus ang mga braso. Si Tita Lorna ay nasa malapit sa pinto. Ayan siya, sabi ni Tita Elena. Tinuturo ako. Ang babaeng nagpahiya sa akin sa harap ng 300 na tao. Paano kita ipinahiya? Sinira mo ang binyag ng apo ko. Ipinahiya mo ang buong pamilya de Silva. Ang mga Alcantara, ang mga C. Nandoon silang lahat. Alam mo ba kung ano ang pinag-uusapan sa buong Maynila ngayon? Ang pinag-uusapan nila ay ang katotohanan, tita. Isang bagay na hindi mo yata alam. Anong karapatan mong sabihin yan? Humakbang si Sofia. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, tinanggap ka sa pamilyang to. Tinatanggap? Tumingin ako kay Marco, na nakatayo sa pasilyo. Naka-boxers at t-shirt. Marco, sabihin mo sa nanay mo ang tungkol sa abogado. Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa plano ninyong kunin ang firm ko. Nagkislapan ang mga mata ni Tita Elena. Isang sandali ng gulat. O dapat ako ang magsabi sa kanila kung ano ang narinig ko sa Shangri-La. Pagpapatuloy ko. Ang usapan ninyo ni Sofia tungkol sa free milyong utang niya. Tungkol sa paggamit sa foundation bilang front? Tungkol sa planong gamitin ang kumpanya ko bilang collateral? Natahimik ang buong silid. Si Tita Lorna ay tumingin kay Tita Elena. Si Sofia ay tumingin sa sahig. Si Marco ay tumingin sa kanyang mga kamay. Maya, you're twisting things. Nagsimula si Tita Elena. Nasa akin ang mga bank statement, tita. Ang mga transfer slip. Ang mga text ni Sofia na humihingi ng pera para sa cake at photographer. At ang kopya ng email ni Marco sa inyong abogado. Tumingin si Tita Elena kay Marco. Hahayaan mo siyang kausapin ako ng ganito? At si Marco, ang lalaking pinakasalan ko, ay walang sinabi. Tumayo lang siya doon at walang sinabi. Umalis kayo sa bahay ko, sabi ko. Bahay mo. Humakbang si Sofia. Nakalagay din ang pangalan ni Kuya dyan. At sa akin din. At sinasabi ko sa inyong tatlo,
Umalis kayo ngayon din. Kung hindi kayo aalis sa loob ng 1 minuto, tatawag ako ng security at pulis. Marco. Sumigaw si Tita Elena. Tumingin siya sa akin, tapos sa kanyang ina, tapos sa akin ulit. At sa pinakamahabang 5 segundo ng buhay ko, sinabi niya, "Ma, kailangan niyo nang umalis." Gumawa si Tita Elena ng isang tunog na hindi ko pa narinig mula sa isang tao. Hinawakan siya ni Sofia. Si Tita Lorna ay nakalabas na ng pinto. Umalis sila. Nagsara ang pinto. At kami ni Marco ay naiwan sa aming foyer. Nakatayo, nakatitig sa isa't isa sa isang distansyang parang walang katapusan. Tapos na tayong mag-usap ngayong gabi. Sabi ko. Bukas, tatawagan ko ang abogado ko. Dapat tawagan mo na rin ang sayo. Bumalik siya sa kwarto. Ako ang natulog sa sofa. Lunes ng umaga, 9:01 a.m. Tinawagan ko si Attorney Ferrer. Kailangan ko ng consultation ngayon. Kung posible. Urgent. Nagkaroon siya ng cancellation ng 2 p.m. Nag-half day ako sa trabaho at nagpunta sa kanyang opisina sa Ortigas. Si Attorney Ferrer ay isang babaeng nasa 50s. May matalas na tingin at walang paligoy na pananalita. Inilatag ko lahat. Ang mga dokumento, ang mga bank statement, ang kwento. Nakinig siya. At nang matapos ako, ngumiti siya. Good. You have everything documented. This is not an annulment case, Miss Reyes. This is corporate fraud with a side of psychological abuse. We can protect your firm and we can make them pay. Una, nag-file kami ng temporary restraining order laban kay Tita Elena at Sofia. Ikalawa, nagpadala si Attorney Ferrer ng demand letter sa pamilyang De Silva. Hinihingi ang 1,542,800% na na-donate ko sa ilalim ng maling akala, kasama ang 2.5 milyon na ginastos sa binyag. Ikatlo, sinimulan namin ang proseso ng paghihiwalay ng lahat ng aming joint assets. Tumawag si Marco noong gabi na natanggap nila ang sulat. Umiiyak. Maya, pwede ba tayong mag-usap? Pakiusap. Aayusin ko to. Paano? Kakausapin ko si Mommy. Ika-cancel ko si Attorney Diaz. Magko-counseling ako. Kahit ano. Gusto kong piliin mo ako, Marco. Isang beses lang. Gusto kong marinig mo ang nanay mong nagsisinungaling tungkol sa foundation at sabihin, hindi yan totoo, Ma. Gusto kong makita mong ginagamit niya ako. At sabihin, tama na. Gusto kong maging asawa kita. Asawa mo ako. Kung ganon, umarte kang parang ganoon. Dahil sa ngayon, anak ka lang ni Tita Elena. Ang kaso ay hindi umabot sa korte. Ang banta ng public scandal ay sapat na para umatras ang mga De Silva. Nagsettle sila. Ibinalik nila ang bawat sentimo, ang 1,542,800 beses, at ang 2.5 milyon. Nag-sign si Marco ng kasunduan na isusuko niya ang lahat ng karapatan niya sa aming kondo kapalit ng isang malinis na hiwalayan. 6 na buwan pagkatapos, na-finalize ang annulment. Lumipat si Marco pabalik sa Alabang. Ang huling narinig ko, nag-resign siya sa ospital ng kanilang pamilya at kumuha ng fellowship sa ibang bansa. Siguro, iyon ang kanyang paraan para makatakas. Si Tita Elena at Sofia ay nawala sa social scene. Ang kahihiyan ay masyadong malaki. Nakatira na ako ngayon sa isang bagong kondo na ako mismo ang nagdisenyo. Mas maliit, pero akin. Ang aking firm ay mas naging matagumpay. Ang kwento ay kumalat sa aming industriya, at imbes na ikasira ko, mas hinangaan ako sa aking katatagan. Noong nakaraang linggo, nag-brunch kami ni Bella. You look different, sabi niya. Parang mas magaan ka. Tama siya. Sa loob ng 14 na buwan, nabuhay ako sa ilalim ng isang anino, sinusubukang magkasya sa isang pamilyang hindi kailanman magbibigay ng puwang para sa akin. Ang bersyon ko, na naglakad palabas ng Shangri-La noong gabing iyon, siya ang nakaligtas. Hindi ko pinagsisisihan ang pera. Hindi ko rin pinagsisisihan ang kasal. Tinuruan ako ni Marco kung ano ang itsura ng pag-ibig kapag ito'y may kondisyon. At ang aral na iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 4 milyon at 1 taon ng aking buhay. Pero kung may isang bagay kayong matututunan sa kwento ko, ito na iyon. Sa sandaling sabihin sa iyo ng isang tao na ang pagiging praktikal sa pera ay kasakiman, sinasabi na nila sa iyo kung sino talaga sila. Maniwala ka sa kanila. At pagkatapos, protektahan mo ang iyong sarili. Dahil walang ibang gagawa niyan para sa iyo.